Sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa probinsya, si Kulas ay nagbubungkal ng lupa sa harapan ng bahay habang si Tisay at ang kanyang ina ay nag-aayos ng hapagkainan. Tay! Bilisan mo naman dyan, gutom na kami ni Nanay. Sandali lang anak. 3 na lang itong itatanim ko. Tapos kakain na tayo. Ay naku Tay, palagi mo nalang tinatapos ang trabaho bago kumain. Abay siyempre naman. Kailangan kong pagsikapan to para sa inyong dalawa. Naku Nanay, buti na lang hindi ka nagsasawa sa kaswitan ni Tatay. Masayang kumain ang pamilya habang nagkukwentuhan. Matapos ang buong araw ng pagtatrabaho, umuwi na ang pamilya. Masayang nagkukwentuhan ang pamilya habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sinasabi nila ang pangarap para sa isa't isa. Balita ko, ikaw raw ang pinakamagaling sa klase mo anak. Tay naman, maliit na bagay lang yun. Anong maliit na bagay? Anak, napakagaling mo. Ipinagmamalaki ka namin ng nanay mo. Masayang binati ng mag-asawa ang kanilang anak. Ilang sandali ay bigla na lang inangat ni Kulas ang isang baso ng tubig. Para sa anak ko! Kampay! Tay, tubig lang naman yan. Ay nako anak, hayaan mo na. Sa susunod, hindi na tubig. Matapos ang araw na yon, hindi akalain ng pamilya na matapos ang masayang araw sa kanilang buhay, bigla na lang kukunin sa kanila si Helen, ang ina ni Tisay. Tay, ang sakit po. Parang hindi ko kayang mawala si Nanay. Bakit sobrang bilis naman? Alam kong mahirap anak, pero kailangan nating magpakatatag. Ganyan talaga ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Hirap lang natin to mula sa Diyos, kaya maaari niyang bawiin anumang oras niyang naisin. Tay, paano na tayo? Simula ngayon, tayo na lang dalawa anak. Pangako, hindi kita pababayaan. Nandito ako palagi sa iyo at magdadamayan tayo sa lahat ng oras. Labis ang lungkot na nararamdaman ng mag-ama sa biglaang pagpanaw ni Helen dahil sa sakit nito sa atay. Hindi nila napaghandaan ang bagay na yun, ngunit pinili nila na maging matatag at magsimula muli ng bagong buhay. Matapos ang paglilibing kay Helen, hindi na muling naging katulad ng dati ang buhay ni Tisay at Kulas. Isang bahay na puno noon ng tawanan at kasiyahan, ngayoy binalot ng katahimikan at lungkot. Tay, hindi ko po alam kung paano magsisimula ulit. Ang sakit. Parang may malaking butas dito sa dibdib ko. Anak, naiintindihan kita. Ako man parang hindi na alam ang gagawin. Pero hindi tayo pwedeng manatili sa ganito. Hindi gugustuhin ng nanay mo na mawalan ka ng sigla. Pero Tay, paano? Paano ko kakayanin to? Hindi ko na maririnig ang boses ni Nanay. Hindi ko na mararamdaman yung yakap niya. Hindi ko alam anak. Pero nandito ako. Hindi kita iiwan. Magiging maayos din ang lahat. Alam kong gagabayan tayo ng nanay mo mula sa langit. Dumaan ang mga araw na tila walang kulay para kay Tisay. Sa tuwing gigising siya, palaging may puwang sa hapagkainan. Sa bawat pagdulog ng gabi, tila bumibigat ang kanyang loob. Ngunit isang araw, may dumating upang bahagyang magbigay liwanag sa kanyang madilim na mundo. Tisay, kumusta ka na? Nalulungkot ko pa rin ba sa pagkawala ni Aling Helen?
Hindi ko alam, Doming. Hindi ko alam kung okay pa ako. Masakit pa rin para sa akin ang pagkawala ni nanay. Naiintindihan kita. Wala namang madaling paraan para lampasan ito. Pero hindi ka nag-iisa ha. Nandito ako. Tandaan mo, may awa ang Diyos. Alam kong may dahilan siya kaya niya kinuha sa'yo nanay mo. Ang hirap, Doming. Ang sakit-sakit. Para bang dinuturog ang puso ko ng pinong-pino. Alam mo, hindi kita pipilitin na ngumiti agad. Hindi kita pipilitin na kalimutan siya. Pero gusto ko malaman mo na kahit anong mangyari, hindi mo kailangang harapin itong mag-isa. Salamat, Doming. Wala yun. Lagi mo lang tandaan ha. Nandito ako. Magkaibigan tayo. Kaya dapat lang na nagdadamayan tayo. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumalik ang sigla ni Tisay. Hindi pa man tuluyang naghilom ang sugat sa kanyang puso. Pero sa tulong ni Domeng at ng kanyang ama, natuto siyang lumaban. Ngunit sa kabila ng unti-unting paghilom, hindi niya alam na may mas mabigat pang pagsubok na paparating sa kanilang buhay. Lumipas ang halos 1 taon mula nang mawala si Helen. Sa kabila ng lungkot, natuto nang bumangon si Kulas para sa anak niyang si Tisay. Nagsikap siyang ibalik sa dati ang kanilang buhay. Pero may isang bagay na hindi inaasahan ni Tisay. Ang muling pagpasok ng ibang babae sa buhay ng kanyang ama. Tay, anong oras ka uuwi mamaya? Medyo gagabihin ako anak. May pupuntahan lang ako. Ha? Saan ka pupunta, Tay? Ay may kaibigan lang akong dadalawin. Kaibigan? Sino po, Tay? Wala ka namang nababanggit sa akin na kaibigan mo maliban sa magulang ni Doming. Tisay naman. Huwag mo naman akong talungin na parang pinagdududahan mo ako. Hindi naman sa ganun, Tay. Pero nakakapanibago lang. Hindi ka naman umaalis nang hindi mo sinasabi kung saan ka pupunta dati eh. Pasensya ka na anak. Pero sana naman pagbigyan mo rin ako. Gusto ko rin namang maglibang. Kapag lagi ako dito sa bahay tatambay, maalala ko lang ang nanay mo. Ayaw mo bang maging masaya ako? Hindi na kumibo si Tisay, pero may bumabagabag sa kanya. 1 linggo ang lumipas at napansin niyang mas madalas nang umaalis ang ama tuwing gabi. Hindi na siya nakatiis at sinundan niya ito. Sa hindi kalayo ang baryo, nakita ni Tisay ang kanyang ama na may kasamang babae. Isang matangkad, maputing ginang na may mahabang buhok. Kita sa mukha nito ang pino ngunit matalim na ekspresyon. Kulas, masaya akong dumalaw ka ulit. Kailan mo ba ako ipapakilala sa anak mo? Mildred, alam mo namang gustong-gusto kitang makita. Naghihintay lang ako ng tiyempo para sabihin sa anak ko ang relasyon natin. Nanlaki ang mga mata ni Tisay nang marinig ang mga salitang lumabas sa bibig ng kanyang ama. Kaya naman, dali-dali siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Ano to? Hindi naman ako sinabihan ni Itay na may kinikita na pala siyang iba. Teka, anak, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito ako? Hindi umimik ang dalaga. Agad na bumalik si Tisay sa bahay nila na puno ng galit. Alam niyang may dapat siyang itanong sa ama. Samantala, si Kulas naman ay nagmamadaling sinundan ang anak kasama si Mildred upang magpaliwanag. Tay, sinong babaeng yan? Anak, hayaan mo muna ako magpaliwanag sa'yo. Pakinggan mo muna ako bago ka magalit. Hindi ka lang nagsinungaling sa akin, Tay. Naglihim ka rin sa akin. Ang tanong ko ang sagutin mo. Sino siya? Anak, siya si Mildred. At ano siya sa'yo? Siya ang bago kong kasama sa buhay. Anak,
Alam kong hindi ka pa handa, pero nais mo akong maging masaya, hindi ba? Kasama sa buhay? Ano to, Tay? Hindi mo ba naisip man lang kung anong mararamdaman ko? Alam mo naman pala na hindi pa ako handa pero bakit ganito? Anak naman, matagal nang wala ang nanay mo. Hindi ko rin naman ginusto yun. Pero hindi ko pwedeng ipagkait sa sarili ko ang kaligayahan. Masaya ako kapag kasama si Mildred. Siya ang naging sandalan ko nang mawala ang nanay mo. Mahirap ba para sa'yo na tanggapin ito? Kaligayahan mo lang ba ang mahalaga? Paano naman ako? Paano naman ang nararamdaman ko, Tay? Hindi kita binabaliwala, Tisay. Pero sana subukan mo siyang kilalanin. Bigyan mo siya ng pagkakataon para mapatunayan ang sarili niya sa'yo. Hindi ko kailangang kilalanin ng babaeng yan. Simula noon, naging malamig ang pakikitungo ni Tisay kay Mildred. At hindi lang yun, gumawa siya ng mga paraan para mapaalis ito sa bahay nilang mag-ama. Isang gabi, habang natutulog si Mildred, binuhusan ni Tisay ng toyo ang kanyang sapatos. Kinabukasan, Ay! Ano to? Mildred, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Ang sapatos ko! May bumuhos ng toyo rito! Ay talaga po? Naku, baka po may daga dito sa bahay. Ang dami mong palusot. Tiyak ko na ikaw ang may gawa nito. Ay, ikaw nga ba ang may gawa nito, anak? Magsabi ka nga ng totoo. Huwag kang magsisinungaling sa akin. hindi sumagot ang dalaga at umalis lang siya habang matalim na nakatingin kay Mildred. Matapos ang araw na yon, hindi tumigil si Tisay. Isang beses, sinabutahin niya ang kape ni Mildred. Ang alat ng kape ko! Ha? Baka po naparami lang ang asin. Tisay, ano na naman to? Palagi ka nalang may ginagawa. Paano ko mapahamak si Mildred? Tay, hindi ko naman po gagalawin yan. Bakit ko naman gagawin yun? Ako na lang lagi. Hindi ba pwedeng nagkamali siya ng lagay dahil sa katangahan niya? Paulit-ulit ang ganitong eksena. Ngunit imbes na mapikon si Mildred, tila lalo pa itong naging maamo. Hinayaan na lamang ang lahat ng ginagawa sa kanya ni Tisay. Hindi ko na alam ang gagawin kay Tisay. Palagi na siyang gumagawa ng bagay na ikakapahamak mo. Hindi ko maintindihan kung bakit siya ganoon sa'yo. Ano ba ang dapat kong gawin para tumigil siya? Hayaan mo na lang siya, Kulas. Baka nasasaktan pa rin siya sa pagkawala ng ina niya. Intindihin na lang muna natin siya. Habang nag-uusap ang dalawa, nakikinig sa kanila si Tisay at inis na inis siya. Hayop na to, pait-paitan pa. Alam ko naman na may balak siyang masama kay tatay eh. Nagpatuloy si Tisay sa kanyang mga ginagawa laban kay Mildred hanggang dumating ang araw na hindi na nakapagpigil si Kulas. Tisay! Tama na yung ginagawa mo! Sobra ka na! Hindi na maganda ang ginagawa mo! Hindi porket iniintindi ka, uulit-ulitin mo lang! Bakit tay? Dahil ba ayaw kong tanggapin ang babaeng yan? Yun lang ba ang nakikita mong dahilan ko? Mildred ang pangalan niya at siya ang kasama ko ngayon. Tanggapin mo yon at kailanman hindi na babalik ang nanay mo! Akala ko ba mahal mo si nanay? Ganito kabilis lang, tay? Halos 1 taon pa lang nang mawala siya, pero nakahanap ka na agad ng bago? Huwag mong sabihin sa akin kung paano magmahal, Tisay. Hindi ikaw ang nawalan ng asawa. Kung gaano ka nasaktan, mas masakit yon para sa akin. Mahirap para sa akin na mawalan ng asawa at makita ang aking anak na nasasaktan tapos wala akong magawa. Kaya ngayon, ang tanong ko sa'yo, hindi ba pwedeng maging masaya ako? Pero ako nawala ng nanay. Bawal ba na magdamdam ako? Napayuko si Kulas. Alam niyang masakit pa rin para kay Tisay ang pagkawala ni Helen. Ngunit hindi niya rin kayang itanggi ang nararamdaman niya para kay Mildred. Matapos ang matinding sagutan ni Tisay
at ng kanyang ama, bumalik siya sa kanyang kwarto. Bit-bit ang bigat ng kanyang damdamin. Hindi niya maintindihan kung bakit may bumabara sa kanyang lalamunan. Galit ba yun? Sama ng loob? O takot na tuluyan na siyang mapalitan sa buhay ng kanyang ama? Ngunit hindi niya akalaing may susunod sa kanya. Yun ay si Mildred. Tisay, pwede ba tayong mag-usap? Wala na pong dapat pag-usapan. Alam kong galit ka sa akin at hindi kita masisisi. Pero hayaan mo muna akong magsalita kahit sandali lang. Ilang segundong katahimikan ang bumalot sa silid. Sa huli, bumuntong hininga si Tisay at umupo sa kama. O sige, ano bang gusto niyong sabihin? Alam kong hindi ako ang inaasahan mong makikita sa buhay ng tatay mo. Naiintindihan ko rin kung bakit galit ka. Hindi ko gustong palitan ng mama mo at lalong hindi ko nais na agawin ang tatay mo sa'yo. Pero parang gano'n na nga. Hindi, Tisay. Ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak ay kailanman hindi mapapalitan. Kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang unang mahalaga sa kanya. Napatingin si Tisay kay Mildred. Noon niya lang nakita ang babaeng ito sa ganoong anyo. Hindi mahinhin, hindi matapang, kundi isang taong sinsero sa kanyang sinasabi. Hindi ko rin namang akalaing mamahalin ko ang tatay mo eh. Pero nangyari na. Hindi dahil sa gusto kong maghanap ng bagong buhay, kundi dahil sa gusto kong may makasama. Isang pamilyang totoo. Pamilya? Matagal na akong mag-isa, Tisay. Hindi ko rin naranasan ang magkaroon ng isang anak. Kaya noong makilala ko ang tatay mo, hindi lang siya ang minahal ko, kundi pati ikaw. Tumigil saglit si Mildred at tinignan si Tisay ng diretso sa mga mata. Hindi ko hinihiling na mahalin mo ko tulad ng isang ina. Pero sana bigyan mo ko ng pagkakataon. Hindi bilang madrasta mo, kundi bilang isang taong gustong maging bahagi ng buhay mo. Sa unang pagkakataon, tila gumaan ang pakiramdam ni Tisay. Parang isang tinik ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Hindi niya sigurado kung kaya na niyang tanggapin si Mildred ng buo, pero hindi na rin niya gustong patuloy na magalit. Simula noong gabing yon, hindi na muling gumawa ng paraan si Tisay para saktan o guluhin si Mildred. Bagkus pinanood niya lang ito mula sa malayo. Inaalam kung totoo ba ang sinabi niya. At sa mga sumunod na araw, doon niya napagtantong hindi pala basta-basta si Mildred. Kumain ka na, Tisay. Niluto ko tong sinangag. Paborito mo raw to, sabi ng tatay mo eh. Talaga, tay? Oo naman. Hindi ko naman ibibigay ang sekreto mo kung hindi kita mahalin, di ba? Tsaka gusto naming babawi sa'yo. Napansin ni Tisay na hindi pilit ang kilos ni Mildred. Natural itong kumilos sa bahay. Hindi nakikialam, hindi nagpapanggap. At higit sa lahat, hindi siya napipilitang lapitan si Tisay, pero andyan pa rin siya kapag kailangan. Ay, naku naman! Bago pa man siya makayuko, naupo na si Mildred at pinulot ang barya para sa kanya. Eto, Tisay, oh. Salamat po. Walang anuman, anak. Napatingin si Tisay kay Mildred. Anak. Isang salitang hindi niya inakalang maririnig mula sa madrasta. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi ito nagdulot ng inis sa kanya. Bagkus tila may init na lumukob sa kanyang dibdib. Hindi agad, pero unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Tisay kay Mildred. Hindi man niya agad tinawag itong nanay, ngunit hindi niya na rin ito tinatawag na babaeng yun. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa kabila ng lungkot na dulot ng pagkawala ng kanyang ina, napagtanto niyang
Hindi naman pala masama ang pagkakaroon ng bagong tao sa buhay nila. Dahil kung may isang bagay siyang natutunan kay Mildred, ito ay ang katotohanang hindi lahat ng pumapasok sa buhay mo ay may balak na mang-agaw. Minsan, gusto lang nilang makasama ka. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nagbago ang samahan ni Tisay at Mildred. Kung noon ay puno ng alitan ang kanilang tahanan, ngayon ay madalas nang marinig ang tawanan. Hindi na maiwasan ni Tisay ang mapangiti sa tuwing nagpapakita ng kabutihan si Mildred. Tulad ng pagluluto ng paborito niyang ulam o pagsama sa kanya sa palengke tuwing umaga. At dumating ang araw na lalo pang nagpatibay sa kanilang pamilya. Ang pista sa kanilang bayan. Mula umaga hanggang gabi, puno ng sigla ang buong baryo. May palaro sa plaza, kainan sa bawat kanto, at kantahan sa harap ng munisipyo. Masaya ang lahat. At higit sa lahat, sabik si Tisay na ipagdiwang ito kasama ng kanyang pamilya. Tay, tapos na akong tumulong kay nanay sa pagluluto. Pwede na ba akong dumalo sa mga palaro sa labas? Sayang kasi yung mga premyo eh. Oo naman, anak. Pero huwag kang magpapagabay, ha? Tsaka mag-iingat ka. Alam mo naman na medyo delikado rin kapag gabi na. Kapag nakita mo si Domeng, magpasama ka sa kanya. Mag-iingat ka ha. Huwag mong kalimutan ang payong mo kung uuwi ka na, baka umulan. Opo, tatandaan ko po lahat ng bilin niyo sa akin. Habang abala si Tisay sa pagsali sa mga palaro kasama ang kanyang mga kaibigan, abala naman si Kulas sa pakikipag-inuman. Sa isang sulok ng plaza, nagtipon ang ilang kalalakihan, mga kaibigan ni Kulas, pati na rin ang ilang mga dayuhang bisita na dumayo para sa pista. May dala silang alak, pulutan, at walang tigil na halakhakan. Aba! Kulas! Ngayon lang kita nakitang ganito kasaya. Ay, abay, pesta naman eh. Kailan pa tayo ulit magkakaroon ng ganitong pagkakataon? Tama yan, kaibigan. Ang pista ay para sa saya at para sa mga bagong koneksyon. Isang estranghero ang lumapit kay Kulas. Nag-abot ng baso at ngumiti. Iba ang pakiramdam ni Kulas sa presensya ng lalaking ito. Para bang may kakaibang hatak ang kanyang mga mata na tila nang hihikayat sa kanya na tanggapin ang inumin. At hindi na nagdalawang isip pa si Kulas. Sa kalusugan nating lahat. Wala siyang ideya na mula sa gabing yun, magbabago na ang lahat. Kinaumagahan, nagising si Kulas na matamlay. Butil-butil ang pawis sa kanyang noo at sobrang sama ng kanyang pakiramdam na hindi niya mawari. Kulas, mahal, ayos ka lang ba? Para kang namumutla eh. Masama bang pakiramdam mo? Ay, hindi ko alam eh. Parang biglang bumigat ang katawan ko. Sobrang sama ng pakiramdam ko na hindi ko na mawari. Tay, baka naman naparami ka ng inom kagabi. Baka naman hangover lang po yan. Ngunit ramdam ng lalaki na hindi yun basta sakit ng katawan. Kinagabihan, biglang bumuti ang pakiramdam ni Kulas para bang hindi siya nagkasakit. Mula nang gumaling si Kulas, napansin ni Tisay at Mildred ang kakaibang pagbabago sa kanya. Isa na roon ay bigla na lang siyang naging mas malakas kaysa dati. Kulas, paano mo nabali ang upuang to? Napakatibay nito, di ba? Hindi ko alam. Hinawakan ko lang ng mahigpit tapos bigla na lang nabali. Baka kasi luma na. Kaya mabilis kong nasira. Noong una, hindi pinansin nila Tisay ang mga kakaibang nangyayari kay Kulas. Ngunit nang mapansin nila na palaging tulala ang lalaki,
Doon na nagsimulang magtaka ang dalawa. Tay! O bakit ka nakatitig sa kawalan? Kanina pa kita tinatawag, hindi mo ko pinapansin. Ha? Ay, wala. Wala, anak. Napagod lang siguro ako dahil sa trabaho. Ay, magpapahinga na muna ako, anak, ha? Kayo na munang bahala dito. Medyo masama din ang pakiramdam ko eh. Sige po, Tay. Mukhang kailangan mo na nga magpahinga. Isang gabi, habang nakahiga na sa kama si Tisay, may narinig siyang kaluskos mula sa labas ng bahay. Dahan-dahan siyang bumangon, lumapit sa bintana at sinilip kung ano yun. Si Tata yun ah. Saan kaya siya pupunta? Kitang-kita niya kung paano dahan-dahang lumabas ng bahay si Kulas. Tahimik ito. Halos hindi man lang lumingon at tila ba nagmamadali. Para bang hindi na siya ang dating Kulas. Kinabukasan, hindi na mapakali si Tisay. Kaya naman, kaagad niyang kinausap si Mildred. Nay, napansin mo rin ba? Oo anak, parang hindi siya ang Kulas na kilala natin. Nay, may masama akong kutob. Pakiramdam ko may lihim si tatay. Hindi pa niya alam kung ano, pero may isang bagay siyang sigurado. Hindi na normal ang kilos ng kanyang tatay at kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Isang hapon na may kalamigan ang simoy ng hangin. Dumalaw si Domeng sa bahay ni Tisay. May dala itong basket ng prutas at ilang boteng lambanog, regalo mula sa kanyang bukirin. Mang Kulas, mukhang lumalakas ka lalo ah. Abay, kung sino pang nagkasakit, siya pang mas nagiging matipuno. Abay, ewan ko ba, Domeng? Parang simula nung pista biglang lumakas ang katawan ko. Kahit magdamag akong gising, abay hindi ako napapagod. Ay, abay maswerte ka pa nga po. Kami nga, 1 oras lang na nagpupuyat. Pakiramdam namin kinabukasan 1 linggo na kaming hindi nakatulog. Ay naku Domeng, huwag mong sanayin yung asawa ko sa inuman. Baka di magtagal gabi-gabi na kayong umiinom dito. Ay, Aling Mildred, kayo naman po. Alam mo namang minsan lang to. Tsaka hindi naman po ako madalas nadalaw dito gawa ng abala ako sa bukid. Napuno ng tawanan ang gabing yon habang nagkukwentuhan ang magkaibigan. Pero hindi na malayan ni Domeng ang oras. Ay, lampas 10:00 na pala. Kailangan ko nang umuwi, Mang Kulas. Baka kung ano pa mangyari sa daan Ay, delikado na nga ang oras. Sasamahan na kita pa uwi. Iahatid na kita para makauwi ka ng ligtas. Kulas, baka gusto mong dali ng lampara. Sigurado ka ba na kaya mong ihatid yang si Domeng? Ay, hindi na mahal. Kabisado ko lang daan Sandali lang ito. Babalik din ako agad. Umalis si Kulas at Domeng at naglakad sa madilim na kalsada. Naiwan si Mildred sa bahay. Pero habang lumilipas ang oras, hindi pa bumabalik ang kanyang asawa. Labis na pag-aalala ang naramdaman ni Mildred. Kinuha niya ang lampara at lumabas ng bahay. Sinundan ang daan patungo sa bukirin. Tahimik ang paligid, maliban sa simoy ng hangin at kaluskos ng mga dahon. At doon, sa gilid ng masukal na bahagi ng gubat, may nakita siyang anino. Kulas? Pero hindi yon ang Kulas na kilala niya. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang asawa, nakayuko, nanginginig at unti-unting nagbabago ang anyo. Ang balat nito'y nagiging makunat at maitim. Ang mga matay kumikinang sa dilim. At ang mga kamay ay humaba na may matutulis na kuko. Gulat na gulat si Mildred sa kanyang nasaksihan. Hindi siya makapaniwala na makikita niya ang asawa sa ganoong kalagayan. Diyos ko!
Ano itong nakikita ko? Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ang kanyang asawa. Isang aswang. Nagtagal ang kanyang pagkakatitig at sa isang iglap, biglang napatingin si Kulas sa kanya. Para bang isang hayop na nahuli sa akto. Pero hindi siya inatake. Ilang saglit pa, unti-unting bumalik sa dating anyo si Kulas. Bumalik ang kulay ng kanyang balat. Lumiit muli ang kanyang mga kuko at humupa ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Mildred. Punong-puno ng takot at pagsisisi ang kanyang muka. Kulas, ano ka? Tama bang naiisip ko? Isa kang aswang? Hindi ko alam, Mildred. Simula nung pista, pakiramdam ko may nagbago sa akin. Parang may bumubulong sa utak ko. May humihila sa akin tuwing gabi. At nagbabago ako ng anyo tuwing sasapit ang gabi. Hindi mo ba ako sasaktan? Nakikilala mo ba ako? Ikaw ba talaga ang asawa ko? Hindi, Mildred. Kahit kailan hindi kita masasaktan. Ikaw at si Tisay ang buhay ko. Hindi ko may paliwanag kung anong nangyayari sa akin. Basta ko na lang ito naranasan Hindi pa rin maialis ni Mildred ang takot sa kanyang dibdib. Pero nang makita niya ang lungkot sa mga mata ni Kulas, may kung anong kirot sa kanyang puso ang kanyang naramdaman. Kulas, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado ako. Ayokong maging ganito. Baka dumating ang araw na hindi ko na kontrolado ang isipan ko at makapanakit ako ng mga tao. Kulas, ipangako mo sa akin. Hindi mo pababayaan ang sarili mo. Hindi mo hahayaang lamunin ka ng sumpang yan. Pangako, Mildred. Susubukan ko at sisikapin kong hindi makapanakit ng sino man. Lalong-lalo na kayo ni Tisay. Ilang sandali silang nanatiling ganon. Magkahawak kamay, puno ng takot, pero puno rin ng pangunawa. Ililihim ko ito. Ililihim ko ito, Kulas. Walang ibang makakaalam. Alam niyang delikado ang kalagayan ng asawa, pero mas alam niya kung gaano kahalaga ang pamilya nilang buo. At kahit anong mangyari, hindi niya basta-basta isusuko ang lalaking mahal niya. Simula nang matuklasan ni Mildred ang lihim ni Kulas, alam niyang hindi na sila maaaring magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Kaya isang araw, habang wala si Tisay, tinulungan niya ang kanyang asawa na magtayo ng isang lihim na kulungan sa likod ng kanilang bahay. Isang maliit na silid na yari sa matitibay na kahoy at bakal. Nasa masukal yung bahagi ng kanilang bakuran, kaya naman hindi agad mapapansin ng kahit na sino. Kulas, kailangan natin itong gawin. Ayokong may masaktan ka o may makaalam ng tungkol sa'yo. Delikado ang sitwasyon mo, kaya dapat lang na mag-ingat tayo. Lalo ka na. Ayoko rin, Mildred, pero paano kung hindi na ito mawala? Paano kung habang buhay na akong ganito? Ano gagawin ko? Paano ba matitigil ang sumpag ito? Hahanap tayo ng paraan, Kulas. Pero ngayon, ito lang ang alam kong paraan para maprotektahan kita. At simula noon, tuwing sasapit ang gabi, kusa nang nagpupunta si Kulas sa kulungan. Doon siya ikinukulong ni Mildred, sinisigurong ligtas mula sa tukso sa kanyang bagong katauhan. Sa umaga, babalik siya sa normal, parang walang nangyari. At walang kaalam-alam si Tisay sa katotohanan yun. Itinago nilang dalawa ang bagay na yon kay Tisay. Isang gabi, habang si Tisay ay natutulog na sa kanyang silid, dumaan si Domeng sa bahay nila Kulas. May dala itong bote ng lambanog. Balak sanang makipag-inuman sa matagal ng kaibigan.
Mang Kulas! Lumabas ka dyan! May dala akong lambanog. Baka gusto mong tumagay. Wala akong trabaho ngayon at gusto ko makipag-inuman hanggang umaga. Naku Doming, pasensya ka na. Wala si Kulas. Wala? Kanina lang nakita ko siya dito sa bakuran ninyo ah. Umalis siya saglit eh. May inayos lang. Baka bukas na lang kayo mag-usap. Ngunit si Doming ay tila ba hindi nakumbinsi sa sinabi ni Mildred. Naisip niya na baka nagpapalusot lamang ang babae, pero tumango na lamang siya. O siya, sige. Bukas na lang. Tumalikod na si Doming, pero hindi siya umuwi kaagad. Sa halip, dumaan siya sa likod bahay upang umihi sana sa masukal na parte ng bakuran. Sa likod ng bahay, napansin niyang may kakaibang ingay na nagmumula sa isang bahagi na tila itinayo kamakailan lang. May kaluskos, may pag-ungol, at may isang tunog na parang kumakalmot sa kahoy. Ano yun? Dahan-dahan siyang lumapit. Pilit niyang sinisilip kung ano ang nasa loob. At nang sa wakas, ay nakahanap siya ng siwang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng kulungan, may isang nilalang, hindi tao, hindi hayop. Isang nilalang na may mahahabang kuko, namumutla ang balat at may mga matang kumikinang sa dilim. Isang aswang. Diyos ko, ano itong nakikita ko? Sila bang Kulas? Nag-aalaga ng aswang? Muntik na siyang mapasigaw, pero hindi siya gumalaw. Ilang sandali pa, unti-unting bumalik sa dati ang anyo ng nilalang. Bumalik sa pagiging tao. At laking gulat ni Doming dahil walang duda, si Kulas yun. Si Mang Kulas? Isang aswang? Nanginginig sa takot si Doming, kaya naman agad niyang tinakbo ang bahay nila Tisay nang walang pagdadalawang isip. Sa loob ng bahay, mahimbing na natutulog si Tisay. Pero nagising siya nang marinig ang malakas na katok sa kanilang pintuan. Sino yan? Tisay! Bumangon ka! Kailangan natin mag-usap! May mahalaga kung bakit isasabihin sa'yo! Bilisan mo! Nagmamadaling binuksan ni Tisay ang pinto. Doming, ano na naman bang nangyari? Bakit pa sigaw ka ng sigaw gabi na? Tisay! Ang tatay mo! Ano? Bakit? Anong nangyari kay Itay? Hindi siya tao, Tisay! Nakita ko! Isang aswang ang tatay mo! Napaatras si Tisay, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Para bang binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi totoo yan. Nasisiraan ka na ba ng bait, Doming? Baka namamalikmata ka lang. Nakita ko mismo, Tisay, sa likod ng bahay niyo. Nakakulong siya, pero hindi siya tao. Aswang siya, at nakita ko rin kung paano siya bumalik sa dating anyong tao niya. Hindi! Hindi ko paniniwalaan yan! Alam kong mahirap tanggapin, pero totoo ito, Tisay. Natahimik si Tisay. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang narinig. Kung totoo yan, bakit hindi ko alam? Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi aswang ang tatay ko. Totoo ang mga sinabi ni Doming, anak. Isa akong aswang. Tay, totoo ba ang sinasabi ni Doming? Na isa kang aswang? Totoo ba ang sinabi mo? Anak, oo. Pero hindi ko ginusto to. Nagulat na lang din ako eh. Bakit yun to nilihim sa akin? Tisay, ayaw lang naming matakot ka. Ayaw naming mawalan ka ng tiwala sa amin. Isa pa, natakot kami ng tatay mo. Kaya mas pinili namin na itago sa iyong totoo. Paano ako magtitiwala kung ang tagal niya na akong niloloko?
Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Pero anak, ako pa rin ito. Ako pa rin ang tatay mo. Oo, at naging aswang man ako. Pero ako pa rin ito. Hindi! Ang tatay ko hindi pumapatay ng tao. Hindi siya aswang. Hindi ako pumapatay. Nilalabanan ko ito. Kaya nga ako nagpapakulong tuwing sasapit ng gabi para umiwas. Para hindi ako makasakit ng kahit na sino. Alam ko mahirap tanggapin, pero may paraan tayo para matapos to. At paano kung hindi? Ano tayo? Mamumuhay na lang ng ganito habang buhay? Matapos malaman ang totoo, ay pumasok sa kanyang silid si Tisay at doon nagmukmok. Samantala, si Domeng naman ay kinausap ni Kulas. Mang Kulas, kailangan may gawin tayo. Hindi ka pwedeng manatili sa ganito. Sa tingin mo ba'y gusto ko ito? Kung may paraan lang eh. May paraan. Hahanapin natin kung sino yung manggaw sa'yo. Kapag mapatay natin siya, mawawala ang sumpa mo. Yan ang sabi sa akin noon ng kaibigan kong manggagamot. Eh paano natin malalaman kung sino? Hayaan niyong ako maghanap. Delikado ito, Domeng. Mang Kulas, ilang beses na ba tayo sumabak sa delikado? Eh wag niyo na akong malaitin. Salamat, Domeng ha. Matapos ang araw na yon, nagsimula si Kulas at Domeng na hanapin ang aswang na yumanggaw kay Kulas. Samantala, si Tisay naman ay natanggap ang kalagayan ng kanyang ama dahil sa pagpapaliwanag sa kanya ni Mildred. Napapansin mo ba? Simula nang malaman natin ang tungkol kay Itay, may kakaibang nangyayari sa paligid. May nakikiramdam sa atin. Alam ko na kung sino. Matandang aswang mula sa kabilang baryo. Siya yung yumanggaw kay Mang Kulas. Paano mo nalaman? Narinig ko yung bulong-bulungan sa bayan. At may nakakita sa matandang yon nung gabi na nagbago si Mang Kulas. Nasaan siya? Naghihintay. Alam niyang hahabulin natin siya. Malakas din ang kutob ko na siyang umalagid dito sa bahay niyo. Kaya mag-iingat kayo. Itay, sigurado ka bang kaya mo? Kailangan, anak. Para matapos na ito. Ako lang naman ang may kakayanan na kalabanin ang aswang na yon. Gusto mo bang samahan kita, Mang Kulas? Mukhang delikado kapag ikaw lang mag-isa nga harap sa kanya. Hindi na, Domeng. Ako na lang. Kakayanin ko ito para sa pamilya ko. Matapos ang araw na yon, binantayan ni Kulas ang pagdating ng asawa hanggang sa sumapit ang gabi. Nakaharap niya ito. Ngunit sa pagkakataon na yon, sumama pa rin sa kanya si Domeng. Akala mo ba makakawala ka sa sumpa, Kulas? Hindi mo na ako kayang kontrolin. Kailangan natin tapusin to. Subukan niyo. Nagsimula ang matinding labanan. Mabilis ang aswang. Pero mas matindi ang determinasyon ni Kulas. Sa isang mabilis na galaw, inundayan niya ito ng saksak sa puso gamit ang tinuhog na buntot ng pagi. Hindi ito matatapos! Bumagsak ang katawan ng aswang at unti-unting nagkadurog-durog. Tapos na. Nakawala na ako sa sumpa. Oo, Mang Kulas. Pero alam kong hindi tayo titigilin ng pamilya niya. Kaya dapat umalis na kayo dito. Bumalik na sa kanilang bahay si Kulas kasama si Domeng nang masigurado nila na wala ng buhay ang aswang. Samantala, si Tisay naman ay hindi mapalagay buhat ng mapatay ng kanyang ama ang aswang. Pakiramdam ko, may nagmamasid sa atin. Hindi lang pakiramdam, anak. Totoo, gaya mo malakas ang kutob ko na may nag-aabang sa dilim. Para bang anumang oras, susugod sila para umatake sa atin. Tiyak kong gaganti ang pamilya ng napatay natin.
Kaya dapat lang maging handa ang bawat isa sa atin. Darating sila at kailangan nating lumaban. Malakas ang kutob ko na naghihintay lang sila ng tamang tiyempo. Ilang minuto ang lumipas. Bigla silang nakarinig na mayroong humahalakhak. Isang tinig mula sa madilim na parte ng bakuran. At sa isang iglap, inatake nila si Tisay. Tisay! Mildred! Umalis na kayo rito! Pero kayo, paano? Wala nang tanong! Takbo na! Hinila ni Doming si Tisay habang si Mildred naman ang sumalo sa kanya. Nagmadali silang tumakbo palayo habang lumalakas ang halakhak ng mga nilalang sa paligid. Anak, bilisan mo! Hindi natin alam kung gaano sila kabilis. Si Itay! Si Doming! Kaya nila to! Kailangan nating sumunod sa plano. Samantala, naiwan sa bakuran si Kulas at Doming. Dahan-dahang lumalabas mula sa anino ang mga aswang. Hindi sila nagsasalita, pero ang masangsang na amoy ng dugo ay maaamoy sa hangin. Lintik! Ang dami nila Mang Kulas! Kaya ba natin sila? Kung alam ko lang na ito na ang huling buhay ko, uminom na sana ako nung uminom ng maraming lambanog. Hindi na mahalaga, Domeng. Simulan na natin. Kapag nakaligtas tayo dito, iinom tayo hanggang sa mawalan ng balay. Biglang lumundag ang isang aswang kay Kulas, pero mabilis niyang iniwasan. Umikot siya at sinipa ito ng malakas. Sa kabilang banda, sinunggaban si Domeng ng isa pang aswang. Ngunit bago pa siya maabot, hinati niya ito sa balikat gamit ang matalas niyang itak. Walang ya! Ang tibay nila! Parang hindi sila namamatay! Huwag kang magpatalo, Domeng. Kailangan tayo ang manalo! Isang aswang ang lumundag mula sa bubungan. Mabilis na inundayan ito ng suntok ni Kulas sa sikmura, sabay sinakal at ibinalibag sa lupa. Hindi pa rin nagbabago ang lakas mo, Mang Kulas! Wala na tayong oras sa bola. Tapusin natin ito! Dumami pa ang mga aswang na pumalibot sa kanila. Sa bawat galaw ni Kulas, parang hayop siyang lumalaban. Mabilis, malakas at walang awa. Si Doming naman ay isang bihasang mandirigma. Bawat hagod ng itak niya ay may tinatamaan. Tumalsik ang itim na dugo sa hangin. Mang Kulas! Hindi na uubos! Kakayanin natin, Domeng! Biglang isang malakas na alulong ang pumuno sa hangin. Napaatras ang mga aswang. Tila may hinihintay. Ano yun? Mas malaki. Mas malakas. Mula sa dilim, isang anino ang lumitaw. Mas malaki, mas mabangis at may pulang mata. Walang yan, Mang Kulas! Itino ba yung pinuno nila? Oo, siya na nga. Siya ang may sala. Siya ang nag-utos sa yumanggaw sa akin. Mula sa anino, lumabas ang isang dambuhalang aswang. Matangkad, balingkinitan, pero puro litid ang katawan. Ang balat nito ay tila nasusunog sa sarili nitong itim na likido. Sa pulang mata nito, makikita ang gutom at puot. Nalintikan na. Paano natin ito papatayin? Kung paano ko siya naging sumpa, ganun din ako magiging katapusan niya. Biglang lumundag ang halimaw kay Kulas. Subalit, mabilis niyang inawasan at sinalubong ng suntok sa sikmura. Sa lakas ng hampas, lumipad ang halimaw at sumalpok sa punong kahoy. Ang lakas mo pa rin, pare! Hey! Tumigil ka lang sa bola! Atake! Mabilis na sumugod si Domeng. Ikinapit ang dalawang kamay sa itak at buong puwersang inundayan ng taga ang bisig ng halimaw. Nagtagumpay siyang putulin ito, ngunit hindi ito napaurong. Bagkus, mas naging mabangis. Napaatras si Domeng nang biglang sumugod ang halimaw. Napatalon siya paharap, umiwas sa pag-atake
at mabilis na sinipa ito sa likuran. Lintik na yawa! Hindi natin ito matatapos kung puro iwas lang tayo! Alam ko, kaya gawin na natin yung balak natin. Sige Mang Kulas, sabay tayo! Sa isang iglap, sabay na umatake ang dalawa. Sinunggaban ni Kulas ang lieg ng halimaw habang si Doming naman ay dumaan sa tagiliran nito at buong lakas na inundayan ng taga ang binti. Halos mabali ang tuhod nito sa bigat ng atake. Matatapos kayo ng kasamaan mo! Ginamit ni Kulas ang natitira niyang lakas. Hinawakan niya ang ulo ng halimaw at buong puwersang pinilipit ito. Sa isang iglap, isang malutong na tunog ng nabaling buto ang umalingaw-ngaw sa hangin. Bumagsak ang katawan ng halimaw. Huminto ang mga natitirang aswang sa paligid. Sa pagbagsak ng kanilang pinuno, isa-isa silang umatras, tumakbo at nawala sa kadiliman. Tapos na ba? Oo, Domeng. Sa wakas, bumalik ang katahimikan sa paligid. Ang gabing puno ng dugo at bangis ay natapos na. Sa kalayuan, lumabas mula sa kakahuyan sina Tisay at Mildred. Nangingilid ang luha. Itay! Anak, tapos na. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, muling niyakap ni Tisay ang kanyang ama. Si Doming naman ay napangiti sa kabila ng pagod at sugat. Alam nilang hinding-hindi na sila muling guguluhin ng mga nilalang ng dilim. Tapos na ang lahat. Ngunit sa malayo, sa lilim ng isang punong kahoy, may isang pares ng pulang mata ang nanonood. Nag-aabang. Hindi pa tapos ang laban. Nakaluhod si Kulas sa harap ng duguang katawan ng halimaw na minsang naging sumpa niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang si Tisay at Mildred ay nakatayo sa likuran niya. Hindi makapaniwala sa lahat ng nangyari. Tay, tapos na ba talaga? Oo anak, tapos na. Si Doming ay napaupo sa isang bato, hinihingal habang pinupunasan ang sugat sa kanyang braso. Napatingala siya sa langit. Ang dilim ng gabi ay unti-unting napapalitan ng liwanag ng madaling araw. Langya talaga. Akala ko mamamatay na talaga ako. Pero nakaligtas tayo. Mahal, tapos na ang sumpa mo. Hindi mo na kailangang matakot sa sarili mo. Oo, salamat sa inyo. Nagyakapan ang mag-anak. Mahigpit na yakap. Isang yakap ng muling pagkakabuo ng panibagong simula. Muling bumalik sa normal ang buhay ng mag-anak. Hindi na sila ginambala ng mga aswang. Si Kulas ay bumalik sa normal niyang pamumuhay. Ang magbungkal ng lupa at alagaan ang kanyang pamilya. Si Mildred naman ay naging mas malapit kay Tisay. At si Doming, siya pa rin ang dating Doming. Mahilig uminom, pero ngayon, mas may respeto na sa alak. Aba, Mang Kulas, ngayon na wala ka ng sumpa, hindi ka pa rin ba magpapainom? Gusto mo talagang mapasok ulit sa gulo, ano? Naku tay, pabayaan mo na si Doming. Alam mo namang wala na siyang pag-asang magbago. Naku, basta kayo ha. Huwag kayong masyadong magpakalasing. Hala, parang tunay na asawa na Mang Kulas kasi nga, mahal ko siya eh. Nagtawanan silang lahat. Masaya. Wala nang takot. Wala nang sumpa. Sa unang pagkakataon, matapos ang matinding pagsubok, tunay nilang naramdaman ang kapayapaan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, ang takot, ang laban at ang halos mawala ng pag-asa, nanaig pa rin ang pagmamahal at tapang ng isang pamilya.
Ang sumpang minsang dumurog sa kanilang buhay ay naging isang kwentong kailanman ay hindi nila malilimutan. At sa bawat pagsikat ng araw, palagi nilang ipapaalala sa isa't isa na ang pinakamalakas na sandata ay hindi itak at hindi rin suntok, kundi ang pagmamahal ng pamilya at ang tapang na harapin ang anumang pagsubok.